Sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Hay nako, ang trabaho talaga ay istorbo sa kwentuhan. Tama. Charot. Meron po kasi kami mga bisita, shoutout natin Oo. sila mamaya. Pero bago yan, ang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Jego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jasmine, 35 years old, may asawa at 2 anak. Ayoko naman po talagang sumulat, sapat na po sa akin ang makinig sa programa ninyo araw-araw. Kaso, wala po akong mahinga ng payo. Meron po kasi akong paulit-ulit na problemang hindi nawawala. Baka po sakaling matulungan niyo ako. Naku, kung problema yan sa gas, wala din kaming panggas. Huwag kang magulo dyan. Yan din ang paulit-ulit Kaya nga. namin problema. Hindi. Pakinggan. Ganito po kasi, yung asawa ko po palaging late. Yung kasabihan pong better late than never, isinasabuhay niya po talaga ng todo. Sa iba po siguro parang simpleng bagay lang, pero dahil tinitiis ko na po sa loob ng maraming taon, unti-unti nitong sinisira ang respeto, tiwala at pasensya ko. Simula po noon, ganyan na siya. Late po siya laging pumapasok sa trabaho kaya hanggang ngayon, hindi siya umaangat. O alam na ha, yung mga hindi na po promote. Ayan. Baka dahil sa kakalate. Anyway, kwento lang naman to. Late po siya laging pumasok kahit pinagsasabihan na siya ng boss niya. Wala lang yun sa kanya. Okay lang sa kanya na lagi siyang naghahabol at lagi siyang kulelat sa oras. Kapag may lakad po ang pamilya, ako na lang ang nahihiya. Kapag birthday ng anak namin, nauuna pa ang mga bisita sa amin sa restaurant. Kapag may school program ang mga bata, patapos na ang programa bago siya dumating. Sinabihan ko na siyang maaga dahil may presentation ng anak namin. Dumating siya tapos na ang performance! Aray ko. Pinagsasabihan ko naman po siya pero sa halip na magbago, siya pa po ang nagagalit. Wala naman daw dapat ikainis at pinapalaki ko daw ang issue. Hindi niya makita yung kawalan niya ng respeto sa oras ko, sa oras ng mga anak niya, at sa oras ng mga iba pang taong umaasa sa kanya. Minsan naisip ko kung ganito na lang ba kami habang buhay. Ako ang laging nag-a-adjust, ako ang laging nagdadala, ako ang laging umiintindi. Napapagod na po akong maghintay at nagsasawa na po akong umintindi. Parang ayoko nang ipaglaban ang isang bagay na para sa kanya ay maliit lang. Parang gusto ko na pong sukuan ang asawa ko at makipaghiwalay na lang sa kanya. Kaya ko naman pong buhayin ang 2 anak ko. May desisyon ka na pala eh. Ano problema? Correct. Tambalang kumikinang, tama po ba? Ayan. Nagtatanong, naghahanap ng verification. Tama po ba itong naiisip ko? Sana po ay matulungan niyo po akong malinawan ang isip at puso. Maraming salamat po and more power sa inyong programa. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Jasmine. Pe-play ko sana yung I Can Show You the World. Bakit? Hindi, Jasmine eh. Kaso nga Buti na lang- buisit ka sa prinsipe mo eh. Buti na lang, hindi mo play ang corny mo doon sa part na yun. Sarap. Okay, Jasmine. Buisit na buisit sa prinsipe. Oho. Inis na inis sa prinsipe ba tawag niya dito? Kung medyo naiinis at nagagalit na siya, we get it na talagang nakakayamot kapag ang Tama isang na. tao ay walang respeto sa oras mo, Yes. sa oras ng mga anak mo at sa oras ng iba.
Ang tinatanong niya actually, kasi feeling ko, hindi niya na talaga kaya. So, ang tinatanong niya is kung tama ba ang desisyon. Nahihiwalayan niya yung mister niya. Alam mo, ito yung itinuro po sa amin ng aming coach nung ako po ay nag-aaral ng strength coaching. Huwag ka pong magbibigay ng advice na posible niyang sundin at maging dahilan kung bakit mapariwara ang buhay niya. Di ba? So ayoko pong sabihin na, tama! Hiwalayan mo na yan! Sinabi diba? ni Nicole eh. Tapos nung naghiwalay ka, tapos sumama yung buhay niyo, babalikan niyo ko. 'Di ba? Una, mahirap na magsabi kami ng aktual na pwede ninyong gawin. Bakit? Kasi po, hindi namin alam ang buong kwento. Siyempre, kwento mo yan. Siyempre, ikaw yung victim dyan. Hindi namin sinasabi at dinidisregard yung nararamdaman mo. Kasi kung magbabase kami sa kwento, mali talaga na wala na siyang pakialam sa oras. Tama. Na inaano niya pa, nagagaslight pa. Correct. Na para bang kayo pa ang may kasalanan. Mali talaga yun. Oo. Pero we don't really know the whole story. Tama. For us to say na hiwalayan mo na talaga, it is confirmed, wala na yung pag-asa. Ako, I would say, bibigyan kita, Jasmine, ng isang perspective na tingin ko kailangan ng tulong yung asawa mo. Kasi unang-una, baka psychological na yung problema. Kasi True, this could be yung planning fallacy. Ano naman yan? Pag sinabi mo nga ba, yung pagkakamali, yung mga plano niya, akala niya sa plano niya, Tama. Tapos mali pala. It's a fallacy, mali. Tapos yung perception niya sa oras, wala naman traffic, okay lang yan. O kaya wala namang maiinis o magagalit. Ganon. Ayan, so it could be psychological kasi paulit-ulit siya eh. So pwedeng gawin bago mo isipin na the last course is paghihiwalay or iiwan. Kasi feeling ko nandun ka na eh. Alam mo kung bakit? Sinasabi niya na kaya ko yung mga anak ko. Mapapalaki. Ibig sabihin nandun na siya sa zone na hindi na kasama si Mister Correct. sa magiging buhay. Ayan, Ganun na imagination eh. Pero bago yung course na yan, last course na yan, baka naman ang kailangan ay medical intervention. Baka tama. kailangan ng, kung hindi kaya ng usap-usap lang. Kasi may mga taong ganun eh. Na, eto po, totoo ha, di ba? And kayo din po siguro na-experience yun. Yung ilang beses mo nang kinausap, tas parang hindi niya naintindihan. Alam niyo po, ganun yun eh. Maaring yung sinasabi ni Jegs na fallacy. Ano yung fallacy? Or Planning fallacy. Planning fallacy, maaring ganun. Or maaring may mga tao kasi talaga na iba sila umintindi. Mas naiintindihan nila kapag ka drawing, mas naiintindihan nila kapag ka may visual aids, mas naiintindihan nila kapag ka may pagka auditory or naririnig. Or may actions, may feelings, may cheer dance. Iba-iba kasi talaga tayo ng pagtanggap ng pag-process ng information eh. Yes. Kaya siguro yun yung sinasabi ni Jex na baka naman kailangan natin na ipa-check. Kasi paano siya mag-absorb ng information, bakit iba sa iba. Tama. Mga ganun. Kasi, baka kulang siya sa okra, hindi ko alam. Ano ba kailangan niyang gulay para mas tumibay ang brain cells? Kasi ako naniniwala ako na every behavior may context yan eh. Alamin mo kung bakit siya nagbe-behave ng ganyan. So may trigger point yan eh. So kaya nga sabi ko baka tingnan mo psychologically baka kinakailangan yung alamin muna bago ka mag-resolve doon na hiwalayan, correct, di ba? Super duper last course na yung paghihiwalay. Pero valid ha, yung nararamdaman mo yung bang recognition tapos dadating tapos na. Tapos siya pa yung galit. Valid yun, nakakainis talaga yan. Nakakagalit at nakakayamot. Kasi pwede din possibility din na na halimbawa, gusto niyong umattend dahil nga iba yung pagtingin niya sa oras, nakarating siya doon ng late, sinisisi niya rin din yung sarili niya. Pwede. Hindi natin alam. Baka may mga ganong pangyayari. Merong mga ganyan. O kaya hindi namin alam eh. Alam nyo naman po ang brain ng tao napaka-complex. Correct. Diba sabi nga, in our lifetime, ang magagamit lang daw natin na parte ng brain natin ay just 10%. 10% lang. 10% lang. So yung 90%, hindi talaga natin alam kung ano mga dumatakbo sa isipan niyan. Ganon. Tama. So, if you're going to ask us, that is, don't go to the last course agad. Correct. I-troubleshoot mo muna yan, yung behavior na yan, bakit lagi siyang late? Ano ba yung dahilan? Kasi may reason yan eh. Kasi alam mo, yun yung exciting na correct, alam din eh. diba? Tapos pag nalaman mo, splok mo sa amin. Alam mo naman
kami, gusto namin yung mga ganyan. Mahilig kami sa mga ganyang klaseng chismis, ganon. 'Di ba? Ano kaya? Bakit kaya siya ganon? Oo. Meron din yan pwedeng mana-mana. Posible. 'Di ba? May namanang, 'di ba minsan namamana 'yon, yung ugali, 'di ba? Yung habit na yan. ganon. So ano talaga yan eh. Tingin ko talaga psychologically may rason kung bakit siya nagiging late. Posible pa siguro na halimbawa, consistent kasi pattern kasi yung Correct. So it's a behavior na siya. Tama. Oo. So kinakailangan siguro muna, Jasmine, bago mo iwan si Aladdin. Ayan. Siguraduhin mo na hindi siya mananatiling hampas lupa, 'di ba? Hindi siya mananatiling street rat, ika nga dun sa pelikula. Ganon. Kasi maraming maapektuhan eh. Una-una yung mga anak ninyo. Maapektuhan yan. Hindi mo lang, yun nga pag sa pamilya, hindi ka lang nagdidesisyon para sa sarili mo eh. Correct. Para sa pamilya. Or, baka naman kapag ka sinabi mo talaga sa kanya na papunta na to sa paghiwalay or naiisip ko na talaga to kasi parang walang pagbabago, baka naman ito yung magpitik sa utak niya na, hala, hindi na pala joke. Oo, baka may ano yun, parang natirintas lang na ugat dun sa utak niya na biglang baka pag sinabi mo yung word correct, baka pag sinabi mo yung word na hiwalay, di ba? Ganon. Tsaka kapag nagdadasal daw, kailangan ang dasal ay specific. So specific na, Lord, yung utak po ng aking asawa naway ituwid nyo na po kung ano man po yung masasamang elemento na nagiging dahilan kung bakit siya laging late, ay alisin nyo na po sa kanya. Ganon. Kaya kung minsan, di ba, para i-correct yung katawan natin, kung minsan may mga kinukuryente tayo. Ay, totoo. Di ba, sinashock. Sinashock para bumalik. Totoo. So baka kailangan kuryentehin. Anong klaseng kuryente? Anong klaseng kuryente? Gulatin! Late ka pa bukas ha. Teka, wala ka ng pamilya kinabukasan. Ganon. Tama. Di ba? Gusto mo mga tawag kang the late Aladdin? Ayaw natin. Hindi yan madali. Lalong-lalo na kung ang feeling mo talaga is very negative na towards him. But baka naman may kailangan pang medically. Kasi meron mga ganon, 'di ba? For example, meron ako isang nakausap recently na may PWD siya because of mental disability. But when you look at her, okay na okay talaga siya. Pero kasi yung brain niya talaga iba mag-work, as in like hindi iba yung pag-intindi niya sa mga bagay-bagay. May ganun na parang na kaya hindi siya nakaka-work properly kasi iba yung pag-absorb sa brain niya. May mga ganun. So nakailangan ng medical intervention. Kaya ako nga lagi kong sinasabi din sa iba na kasi yan, reality nila yan. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, lang yan, hallucination. Yun yung, may nakikita siya ng mga ibang mga elemento. Correct. Reality niya yun eh. Totoo. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi totoo yan. Kasi nakikita niya eh. Sa kanya, sa realidad niya at sa mundo niya, nakikita niya yun. Meron ganun eh. They have their own world. May multiverse sila. Correct. So, paano ba pasukin yung multiverse na yan? Sabihin man natin na hallucination lang yan. Yes, it could be. Pero nakikita niya, reality pa rin din yun sa kanya. So, correct. Yun yung dapat maayos kung paano matigil yung pag-hallucinate niya. Tama. So, yun. Ay, mabuti pa batiin na lang natin yung mga bisita natin sa booth kasi itong si Jasmine ito si Jasmine medyo sumakit yung ulo natin sa kanya eh, akala namin may pa-genie to eh. Oo diba? Wala pala eh, pa-ginit ng ulo ng panyo-sayo. Charot. Hindi, pero again we are not disregarding your feelings. Your feelings are very, very valid. So I hope na maging okay eventually kayo at hindi mauwi sa hiwalayan. Never magiging solusyon yung paghihiwalayan. So after paghiwalay, ano mangyayari? Hindi ka rin sure kung magiging okay. Di ba? So basta bigyan pa ng chance. Yun lang yun. Bigyan pa natin ng chance. Kung talagang hindi na kaya, then saka na talaga tayo ulit magdesisyon. Isa pa, ito yung sign na hinihintay mo na bibigyan mo siya ng isa pang chance. To prove himself. Di ba? Shout out! Shout out muna sa lahat ng mga nagse-celebrate ng birthday. Si Jamie Luza ay nagse-celebrate ng kanyang birthday today. Anak siya ng isang Lala Move rider natin. Happy birthday sa'yo! Birthday! And i-shoutout din natin. Alam mo, binibigyan po namin talaga ng matinding pagbati at pag-shoutout kapag ka may alay. Tama. Diba? Kapag ka may alay, meron pong at saka kapag ka may posibilidad na padalan ako ng seafoods mula sa Marinduque. Shoutout po kay... Isang banyera.
Tita Sheena Osorio. Ayan. Of course, shoutout kay Tita Gemma. Syempre, close ko na Ayan, sila. mga tita. Tita, ang ating mga tita. Tita Gemma. ayan. Ito yung, alam niyo po, I'm so bigla ako tuloy na-excite na pumunta ng Marinduque kasi sabi nila napakaganda ng Marinduque. At pupunta ako doon to host their alumni homecoming. Na hindi mo alam. Na hindi ko alam. Na nandun sila. Na pangmalakasang nandun. Pati yung tatay na pangmalakasan ni Jose from US. Yan. Yung tatay, tama yung tatay niya nandun? Oh. Anong pangalan po ni Daddy? Isabelo? Sabelo. Isabelo Regio. Hindi tayo dapat magkamali. Tatay yan yung malakasan eh. Correct. Pangalan pa lang eh. Oo, Ariel Osorio. Yan yung mga pangalan ng mga pangmalakasan, di ba? Shoutout din natin Trisha Garcia, Lita Garcia, and Attorney Omar Regio. Yan. Salamat ng marami, mga kabisya sa pagtutok. Tsaka thank you ulit kasi 'di ba last year nagbisita 1 year and a half na pala. Oo. Sabi ko parang kailan lang 'yun 'Di ba? Ganun. So that's 1 year and a half na yung nakalipas. Ang bilis lang talaga ng takbo ng panahon. Thank you for visiting at maraming salamat dahil kayo po ay Hindi nakakalimot. Hindi nakakalimot na dumaan dito sa Love Radio, part ng inyong itinerary ang ayan. pagpunta sa Love Radio. Tsaka nakakatuwa, we really appreciate kasi nagpa-schedule pa eh. Correct, diba? Si Sir totoo. Pumunta pa dito na. Nagpa-schedule, Oo. nagtanong kung kailan. Tama din naman talaga yun, di ba? Para sure na nandito tayo kasi minsan wala tayo dito. Oo, so na pwede namang gawin na i-message lang pero personally pumunta. Yan. So we really appreciate that. Correct. True, lalo at walang Oo. halong eklavu. Salamat ng marami. So, And ano see bang- you soon in Marinduque. Ano bang capacity ng Ng alin? Ng ng sasakyan sasakyan na mo dadaling na- ko. ilang banyera? Okay, ganito po. Kung ano po yung ibibigay nyo, dun, yung po, magbabase po ako sa sasakyan na dadaling ko. Parang excited sila na maikot ko ng saglit ang Marinduque. Dala ka na ng mga styro na Opo, ako na po magdadala ng styro para hindi po nakakahiya. Charot! Pero thank you. I'm very excited to go to Marinduque actually. Anong pangalan ng institute? Malindig Institute at ayan. Santa Cruz, Marinduque. Wow. Yan, diba? Kanilang alumni homecoming. Oo. Yay! So, ready na daw yung banda na sasalubong Ay, dun grabe sa'yo. naman. Pwede bang ako na lang yung yung majorette? Pangarap ko yun. Ayan. Salamat po sa visit. Thank you for visiting. Thank you so much. Salamat ng Appreciate marami. po namin talaga sobra. Correct. Kayo po ang dahilan kung bakit mabubusog na naman kami ngayong araw na ito. At Makakain na naman kami ang pamilya Salamat. namin. Masaya na naman sila. ang mga patay gutom. Tama. Diego Bandido po. Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan. Sige po, game. Ayan. So paano kami? Magpapaalam na muna po kami. Ay, oo nga. Oo. Papaalam na muna kami, Ayan. guys. Oo. Salamat ng marami. Salamat. Bye. Bye, everyone. Bye-bye.